Kasi nagbabago ang panahon. Oo, ito na. Nagbabago ang panahon pero naka-jacket at naka-coat. Ang taas ng heat index pero ginakit natin ng Pilipinas. May pagkatanga din tayo Siyempre the opposites attract. Uy, hasunat! Alam mo sa episode, dahil finale na. Ng season 1. May nabubuo na nga akong feelings. Kay Kuya Amy. Sa mga tao sa likod ng camera pala. Kaya ka pala masipag mag-shoot. Kasi pag tumitingin ako sa cam, na-inspire ka. Paano inspire? Pati mo, ay, parang mukha kang demotivated. So dami na nating narinig na henerasyon. May henerasyon pangarap, henerasyon puta, generation pakaganda. Yes, of course. Generation pakatanga. Of course. Ito na. Ito na ang ating last episode. Okay. Paano mo ba itatawag itong last episode natin, Mara? Ang ating last episode, mga ka-Genty, actually episodes. Kasi ang gagawin natin sa episode na ito, to thank everyone dahil grabe, sobrang successful ang season 1. Yes, nagbabaga ang inyong pagmamahal. Yes, kung may star of all seasons, magkakaroon tayo ng podcast of all seasons. Wow. And for the season 1, we love the support na ibinigay nyo. So, ang episode natin for the finale ay tatawagin nating Generation Pakisagot. Pakisagot, yes. Dahil meron tayong pakitanong. So, nandito ang ating mga katanungan from our studio audience. Ang ating mga, ano ba tawag sa mga Genpies? Genpie! O sa mga Genpie, guys, sa Genpie. At ang goal, hindi namin alam kung ano to, kung seryoso, kung dog show or whatever. At ang goal namin ay masagot to lahat. Yes. So, ina-assume ko na dahil may pagkamadaldal tayo, no? So, feeling ko hindi lang isang episode to. So, Luningning! Alog mo na yan. Parang wala namang Genpies, kasi lahat ng episodes natin, puro experiences natin binibigay na. Tingnan naman natin kung anong mga maiaambag ng ating mga listeners ng podcast na ito. So, Maring Erica, titignan natin kung ang mga kasagutan na ito na masasagot natin ay makakapagpa-put the P in therapy. Nakalimutan na naman natin intro. Ano ba yan? Basta yon. Teen therapy. Alam na nila yan. Alam nyo na yan kasi therapeutic talaga. Okay. Generation Erica, pakisagot. Generation Erica. Kinakabahan ako. Yung ating first question. I think tayo sa yellow. Okay. Ito. First question is, dalawa tayo sasagot Sige. Game. How do you know? Si English. Of course. Ano ba? Kung English ang tanong, English din daw na. Nakalagay, the question is for Ryan. Let's umiwas. How do you know if something is worth fighting for? Mm-hmm. Or if it's time to end things? Ang bigat. Ang bigat naman natin. Hindi pala ako magandang buena mano, no? Ang ina-expect ko, what's your favorite food? Ganon. And why? Walang kababawan na ganyan tanong eh. Ano na lang, gawin natin sa context of relationship. Sige. Feeling ko naman this is coming from a romantic side, Genpie. So, how do you know if something is worth fighting for or if it's time to end things? Okay. Ako, I think it's worth fighting for kapag yung jowa mo Pinoy. Kasi the Filipinos are worth... Dinogshow na lang yung sagot. Hindi kasi yung libawan kong English. Hindi. Feeling ko it's worth fighting for kapag you still bring out the best in each other. Yeah. Mm-hmm. Kapag kahit anong diskusyonan, kahit hindi kayo nagkakasundo pa minsan-minsan, feeling ko madali siyang lampasan or madali siyang isipan na alam nyo, kaya natin to. Kung ang epekto nyo pa rin sa isa't isa is hindi kayo nakakasira ng tao or nakakasira ng isa't isa, nakakasira ng ibang tao sa paligid nyo. Mm-hmm. Yun muna. Yun yung feeling kong yun talaga. Ganda. Alam, this is a super hard question. Yung parang, diba? For me, it's worth fighting for. Kung, yun nga, parang, ang ganda ng sinabi mo, parang magagaling ako dun sa you still bring out the best sa isa't isa. Parang, for me, it's still worth fighting for kapag there's still love in it. Na parang in everything you do, in everything na ginagawa nyo sa isa't isa, may pagmamahal na siya. Pero mas magbabangka ko dun sa, paano mo nga ba masasabing time to end things na? Ako parang time to end things na kapag you're losing yourself in the process already. Na parang lahat na lang nung ginagawa mo is
para lang ipaglaban yung taong to. Nakakalimutan mo na yung sarili mo. Yes, hindi mo pinaglalaban yung relasyon na lang. It's really just the person. Yes, and connecting dun sa sinabi ko, kapag kasi binitawan mo na yung sarili mo, hindi na talaga siya nakaka-bring out ng better version of yourself. And guilty tayo dyan. Lahat tayo may mga ganyang moments na talagang sinasabihan na tayo pero matitigas ang ulo natin. Diba? Sinasabihan tayo, itigil nyo na yan. Hindi siya ang the one. Sinasabi ko sa inyo. Tapos ikaw makulit ka na, hindi, nafe-feel ko siya pa. Tapos ang ending, ang hirap talaga mag-move on kasi hindi kayo nahihirapan mag-move on dahil lang nawala na kayo or dahil nakakahinayang ang tagal nyo. Pero kasi, kaya kayo nahihirapan mag-move on kasi alam nyo sa sarili nyo kahit di nyo aminin na nawala nyo yung mga sarili nyo. Yes. And ako siguro one thing also na mas may tinamaan talaga ako doon sa tanong na parang when do you know na it's time to end things? It's really about kapag kailangan mong alamin sa sarili mo kung coming from love pa yung ginagawa mo or coming from awa na lang. So, Can I ask you something? Go. Anong paborito mong wala na namang kwenta. Binabaan na yung tanong. Bilang pinag-uusapan natin yan, meron na bang nangyari sa'yo na sarili mo na yung nawala? Kasi pinipilit mong ilaban. Siguro lalabas to dun sa generation pahinga natin. Okay. So parang I tried my best talaga na to keep the dating relationship. Kasi parang for me, I see potential in this person, etc. So parang I see potential in this guy, blah, blah, blah. So parang nandun pa ako sa part na worth fighting for. Okay. Pero nung nag-recheck ako, talagang tinignan ko yung sarili ko na ako pa ba yung nape-present ko sa kanya? I'm losing myself in the process. Doon ko na nasabi na I hope this person loves me, Ryan as a whole, not just a part of me. So parang nung nalaman kong gusto niya lang ako because of a part of me, yun na. It's really the end of it. Ikaw? Meron akong moment, yes. My answer is yes. May ganun akong moment. Na talagang sinasabihan ako ng mga nasa paligid ko na hindi na ikaw yan. Niloloko ka na lang talaga. Hindi na ikaw yan. Tapos ginagawa mo na pati yung mga normally on a sober state, talagang hindi mo gagawin. Pero dahil lang para maipilit mo na hindi, yun nga, may potential. Dinaig pa natin si Mr. M na talaga naman kaya natin baguhin. May mga ganyan tayong guilty moments. Na-experience ko siya na talagang ayoko yung nagkaka-issue ako sa mga babaeng kasama ko. Okay, yeah. Or sa mga totoong kaibigan ko. Tapos in a way sila na ngayon yung biglang nagiging problema ko kasi sobrang pasaway na pala talaga nung kasama ko. Pero pinipilit kong hindi yung kasama, itong gusto kong makasama, yung gusto kong piliin. Ayan ang ending, parang ako pala ang nawawala. Correct. Diba? Bottom line for this question, it's really respect for yourself. Yes. Hanggat pag wala ng respeto, wala it's na. time to end things. Ay. And with that, we move on to the next episode. Ang bigat kasi agad. Kasi naman, ba't naman ako yung buena mano? Sino ba naglagay? Ako na next question. Favorite color ko, blue. Sige, wow. O baka naman kinulay nila to sa hirap. Iwasan mo yung yellow. Oo, baka yellow daw yung mga English. Eto. Bakit nga ba ang daming ghoster? Kasi nga, si Casper. hindi nyo pinapa-bless. Walang kwenta kausap. Dahil kasi bago kayo lumipat, siya pinabless nyo Binagwa mo yung mga tao. Bakit ba ang daming ghoster? Okay. Ito, I think, bottom line again for this question, communication is the key, Gen Bs. So parang may mga tao, with the Wait question. lang, nag-ghost ka na ba? Parang hindi pa. Nang ghost ka na ba? Hindi rin. Okay. Malalaman mo kung bakit because of my question. Okay. I believe na maraming ghoster Gen Bs because may mga taong non-confrontational. May mga taong hindi ganun ka-communicative. So parang for them, the easier route is to ghost this person than to confront this person, the reason why I'm ghosting this person. Gets mo? And we are not saying na and we're not saying na dahil ganun sila ay okay lang yun. Tama. Hindi yun yung point ni Ryan. Kasi linawin ko lang. ako, personally, Gen Bs, I don't like ghosting.
kapag may kaibigan din ako na Ray, parang gusto ko na lang siyang iwan. Gusto Hindi ko na lang kakausapin. Feeling mo ba better yun? No. Bakit? Bakit ko ba nasasabing hindi okay ang ghosting, Jen Peace? Because you're not helping the other person eh. Basically, you're dating not only because you want a relationship but because you also want to know more about yourself. So kung iniwan mo lang siya nang hindi mo nilalatag yung rason kung bakit mo siya iiwan, paano siya matututo para sa next na i-date niya, alam niya na yung ibe-better sa sarili niya. So I think maraming ghosters because yun nga, again, hindi sila communicative, non-confrontational sila. So I hope we learn from this and iwasan natin. I guess really communication is key. Ooh, ang ganda! Ikaw, Mars. Ang masasabi ko lang, copy-paste. Walang ayaw na umeffort. Okay na yun, nag-a-agree ako kay Rai. Hindi. I think maraming ghoster and siguro para mas maintindihan ng mga Gen P, no? Even not with the context of relationship. Siguro the fact na may kailangan ma-address pero hindi mo i-address. Ganun na lang natin isipin ang ghosting for this answer. Yes. I think maraming nang-ghost in that sense kasi maraming takot either umamin or takot sa pain regardless kung ikaw yung maka-inflict or i-inflict sa'yo. Diba? Sabi nga dun sa librong binabasa ko ngayon, talagang pain demands to be felt. Ay, si anecdote. Focus kuya. Talino niya dun eh. Pero totoo yun. Na pain demands to be felt. Na kapag iniwasan mo siya, na kapag kunwari may nangyari tas parang ikaw, hindi, feeling ko hindi ko na sasabihin to sa taong to para makaiwas tayo sa gulo. In the long run, mas magiging malaking gulo siya to that person and to you alone and with how you view things in life. As in, masisira niya kumbaga yung dynamics mo, yung sistema mo sa pagiging tao. Kasi the number one and the only rule daw sa pain is that it demands to be felt. Yun lang at wala ng iba. So kapag hindi mo siya pinrocess along the way, kung hindi man yun ang eksenahan sa ngayon, kung hindi mo man na-feel ngayon, in the long run, magigets mo na, shucks, that pala in-address ko siya before. Ganda. Thanks. Di rin nagpaka. Pero nag-ghost ka na ba? Nag-ghost na ako. Pero siguro very lightly pa kasi alam mo yung kapag puppy love tapos medyo innocent minds pa kayo na parang hindi nyo pa siya tinitake personally. Pero kung ngayon sa akin mangyayari yon, super hindi ko rin matatanggap kasi ano rin ako parang mas gusto ko nagko-confront. Mas gusto ko yung sabihin mo sa akin anong ayaw mo sa akin. Or even with friendships, kung hindi talaga tayo click. Hindi na para magpaasa. So in the context of relationship, gusto ko din kung wala talaga, wala tayong magagawa. Kesa yung nawala ka, tas parang wala akong clue, hindi ko na alam kung kailan ka magmumulto, di ba? Parang ayoko naman. Ang ganda. Oo nga, tama ka na applicable nga rin sa friendships. Yes. You know, na parang it's always really just communicating what you feel. Okay? Parang mahirap din yung color blue. Oo. Si Pink. Mag-try tayo ng pink. Generation, pakisagot. Pink. Ayan. Jen Pink. Grabe na mga katanungan na talaga. Ito parang madali lang. Madali. Sana naman. Hindi pala. Ang madali lang pala yung unang line. Where do you draw the line? Yun lang pala yung madali. Where do you draw the line sa pag-provide for your family? Ay, ang ganda. Okay. Ryan. Inihintay ko sumagot ka. Bilang nandito yung mommy ko, ang ganda ng katanungan to. Kasi where do you draw the line? Si Ulit, wait lang. Where do you draw the line? Sa pagpaprovide sa family. Ako, yun nga, parang coming from the breadwinner story, parang kung napakinggan niyo yung past episodes namin, especially episode 1 and 2, yung Generation Pangarap, yun kasi yung driving force ko, yun yung motivation ko. So parang ako, where do I draw the line? Feeling ko I'm at a point na I really, naglalagay talaga ako ng percentage. Parang ganon. Parang, bakit umabot ako sa puntong nagdodraw na ako ng line? Okay. Because siguro sa experience namin ng family, ito personal experience ko to. Before, parang, I was super enjoying helping the family. Pero ang hindi ko pala napansin, because naging dependent sila to the help I can provide, is hindi sila nag-grow. Okay. So the bright side in that space is that
nung ginawa ko siya, nag-start sila matutunan na maging independent to help themselves also, etc., etc. So I think you draw the line in helping your family kapag nafe-feel mong highly dependent na sila sa'yo. Yun. I think you draw the line on a piece of paper. Ang hirap ng mga tanong. Ang hirap. Hindi ko in-expect ang mga tanong na Ito to. pa pagkakakilala nyo sa amin. Parang feeling ko di lang 2 episodes na. May maganda akong sagot dyan. Oo naman. In-expect ko naman Alam mo bakit may maganda akong sagot? Bakit? Kasi nakatime ako magkaisip kasi nagsagot ka muna. Oo, inuna po ako. Ganito na. It's a very controversial topic. Diba? Yeah. And we always have different opinions sa isang bagay. Pero I think gusto ko ako dito, bigay ng example. Wow! Ang gagawin natin ay i-compare natin siya sa pagpapalaki ng magulang sa anak. Okay. Pag magulang ka, ayaw mong i-spoil ang bata in a sense na magiging masama yung ugali niya. Ayaw mo siya magiging spoiled in a sense na pagdating ng araw, hindi niya kayang mabuhay mag-isa, hindi niya kayang mag-stand up for herself or himself. I think sa pagpo-provide ng pamilya, ganun din, regardless kung sino ang pinakamay kaya that time, if it's the parent or kung yung anak. At dumating na rin sa point na ayan na nga, malalaki. I think pwede natin i-compare sa pagpapalaki ng anak in a sense na ayaw mo din silang umabot sa point na hindi na rin nila alam paano buhayin yung sarili nila. Dahil let's face it, life is not permanent, di ba? Kahit gustuhin mo na nandito ka sa mundong ito hanggang sa makapag-provide ka sa kaapu-apuhan ng apo mo. Diba? Hindi naman masamang pangarap yan. I'm sure lahat tayo pinapangarap yan na makapag-provide until the next generation. Kung kaya, why not? Pero hindi mo rin alam hanggang kailan ka lang. So with the little time that you have here on earth, feeling ko dapat while you provide, you also teach them to provide for themselves, to provide for the next generation na sila din naman ang magpo-produce. Dahil if you fail to do that, parang parent, 'di ba? Kung ang bata nakikita mo na hindi nakakatayo sa sarili niyang paa, ikaw ang pinakamasasaktan kasi paano mo rin siya iiwan, 'di ba? So parang ganun ko siya nakikita. Walang masama kung kaya mo mag-provide for them, go. Pero kailangan maturuan mo din sila kung paano sila kikita. Agree. Tama. And ako siguro, more technical ito Gen piece. Budgeting is key. Ako kasi I always budget also what I can help with my family. Kung finances yung pinag-uusapan natin. Parang on the context of finances, you can budget kung ano yung pwede mong itulong. Kasi you cannot, hindi ka magkaroon ng budget para sa self-love. Yes. Kasi minsan, sobrang uso kasi sa Pilipinas ng breadwinner. Ng parang, tayo yung parang henerasyon na pinalaki. We love that story. The giving back. Yes. Pero kung titignan niyo po yung kultura ng ibang bansa, as in 18 pa lang, pinapayagan na silang bumukod, maging independent. So parang, I hope ma-cut natin yung sandwich, we call it sandwich generation, na parang nasa gitna tayo nung dalawang responsibilidad. Yung ako mo na yung future mo, ako mo pa yung past mo, which are also your parents or family. So, yeah. And I think a good advice na lang siguro sa lahat ng Gen P na nakikinig, medyo related dito in a way. If nandun ka pa sa point ng buhay mo na you can't provide, and I'm saying may masama doon, kasi syempre kanya-kanya din tayo ng mga goals in life or kung paano tayo makakarating doon. But I think the very least that we can do is kung hindi pa natin makapag-provide for the larger audience. Kung hindi pa tayo makapag-provide sa maraming tao, wag na lang din tayo magpabigat. Oo. Ayun na lang. Ang ganda nun. Diba? Tama. Yun lang. Kasi for sure, even our parents or kahit sino na nagpo-provide for the family, the fact na hindi ka nagpapabigat, ang laking tulong na sa kanila nun. Tama. Na-appreciate nila yun. So if you can be that, ayun. Very good. Very good. Of course. Wala namang ibang kulay dyan. Parang talaga namang, ikaw nga ang bumunot, Ray. Ito ang ating next question. Okay. Grabe naman kayo, Gen B. Ano bang tingin nyo sa amin wala naman bang talaga? light dito? Kaloka naman to mga to. Ito tingnan natin kung light. Hindi na naman! Ikaw na yan! Pang-miss you na tong tanong na to. Ang tanong niya po ay, is the legalization of divorce a good thing? Oh. Ang hirap. This is very controversial question. This is a very controversial kasi question. How do we answer this? Sige. Ako mauna. Okay, go.
I had a very traumatic childhood with abuse, physical abuse. So I would say yes. Okay. And not because I said yes na okay ang divorce, it means it has to happen for every couple in the Philippines. Hindi ko rin sinasabi na dahil may divorce ay magde-divorce na lahat. Hindi dahil sinabi kong may divorce ay masisira na ang pamilya, ang bawat basic unit ng komunidad ng Pilipino. But I am pro-divorce just because iba-iba talaga ang pamilya at kailangan maproteksyonan ang mga nasasaktan sa bahay. Ganda. Parang papunta na naman tayo sa luha mo. Yes. No to abuse. Yan. No to abuse. Yeah, sobrang tama. This is, Gen P's sobrang controversial ang question because we are living in a very conservative country. Yes. Catholic country, etc. We have churches all over us. So parang napakahirap na tanong yan. Pero ako kasi, coming from the question na when is it worth fighting for or when is it time to end things? Paano kung wala nang respeto yung partner dun sa relasyon? So parang, why not parang put the love to yourself? Na parang I think, ako, good thing ang divorce kapag wala nang ang respeto. Kasi kapag pinilit mo yung isang bagay, mas maraming nasasaktan. And case in point, kami yun ni Ekang, na parang may mga part of us na parang yung mga childhood traumas namin, maybe nanggaling siya because the relationship was talagang pinilit na maging nandyan. So, I think if it's for the better of many people, let's do the divorce. Parang ganon. Again, this is only our take. So, this is a very controversial question. But a relationship kasi should be grounded by love. So, kung wala ng pagmamahal, tas wala pang respeto, why would you wanna keep it? And I think ang ma-advise ko lang sa ibang Gen P natin, if you wanna break the cycle, or kung halimbawa may chance kayo ma-communicate ng maayos yung mga dapat ma-communicate. May mga experiences kasi ako growing up na sinasabi sa amin na like, okay lang yan kasi ganito mo siya. Diba? Kunwari, okay lang yan kasi tatay mo siya, nanay mo siya, whatever, lolo mo siya, kung sino man, diba? Pero it usually comes from someone from the functional family. So if you come from the functional family, you can definitely not speak for a home that is not functional. Yeah, ang ganda. Ayun lang. Alam mo, parang patapon first honor valedictorian na talagang atake ng mga katanungan dito, ha? Okay, next question. Ang bibigat ng tanong natin. Sana naman hopefully better na itong makuha natin. Siguro ganito ang training ng mga nagbi-miss you. Feeling ko, yeah. Tapos kailangan masagot mo siya ng mabilis. It's a mental game. Dapat yung emotion mo hindi umano. Oo. So ito medyo mababaw na. Ano yan? At bagay itong tanong na to sa'yo. Okay. What's your specialty food na niluluto for loved ones? Okay. Ay, talaga nga naman talaga. Chef Juday, ikaw sa mag- Yes, si Ryan Agoncillo kasi mahilig sa... si OA. Hoy, wait lang mga ka-Genpi. Baka naman sabihin nyo, ang feeling naman ni Eric. Akala nyo ang chef baka levels ang next na abangan sa'yo is food vlogs. Oo, baka naman mag-expect kayo dyan na paano gumawa ng pinakbet na ginanito, sinampalukang kinembular. Diba? Pinakbet ni Eric Lucas. Ito kasi kapag angat naman sa akin, napaka-OA. Ako ay nag-uumpisa pa lang naman. Ay, no? So, nandun pa lang naman ako sa, Mami, paano magluto ng ganito? Ano yung recipe ni nanay? Ano ganyan? Kasi yung mga lola ko tsaka nanay ko, tatay ko, magagaling sila magluto. So, tinatanong ko yung mga ano nila, specialty or recipe, ganyan. Pero as of the moment, ano? Ang sasagutin ko dahil nasa condo life and talagang nasa panahon ng sila order, diba? Ako talagang acts of service ko na magpe-prepare ako. Ang pinakamatagal kasi dyan yung food prep. Minsan yung pagluluto mabilis lang, pero yung pag-ready ng ingredients and everything. Favorite kong niluluto for direct is spaghetti. Wow. Yes. Mas Italian ka ba o Pinoy ayoko spaghetti? Cancel ako syempre ng mga pawok talaga, yung mga ultra wok. Ako na naman ang hirap ng mga tanong mo. Sa lahat ng mahirap na tanong, parang yan pa yung pinaka-mahirap na tanong. Anong spaghetti gusto mo? Yung matamis o hindi? Ako gusto ko yung matamis. O bakit? O sabihin na naman mga ang totoong spaghetti maasim. Pero ako gusto ko yung nasa matamis side, may gatas, may cheese. Pinoy style. Oo. Ayun, at saka gusto ko kapag nagigisa ako ng kalabasa. Kasi
baka hindi kayo kumakain nun. Pero kasi si Direk, yun lang yung gulay talaga na gusto niya. So feeling ko, sobrang nutritionist ko sa dating na yon. Sino ka dyan? Diba? Parang, okay, ito lang yung gusto niyang gulay. So ito yung pag-aaralan ko. Diba? At least may gulay siya. Sorry. So naman, mapatikim mo naman sa amin yung mga paganyan. Ay, teka lang, ganito. Bilang ikaw, sabi mo, hindi ka pa nagluluto. Sagutin mo, as of the moment, sa mga kaya mong gawin, ano ang specialty mo nang mabash ka din? Sige, balik mo sa'yo. Na medyo kabataan namin, di ba may mga pamilya potluck, si potluck. Yes, ang ganda ng intro para hindi magulat sa sagot. Kala mo ang galing. Ano yan? Anong dadalhin natin? Ako nang bahala. Anong dala mo sa ikaw nang bahala? Sabi ko, ako nang bahala, ako na mag-grocery. Maha, Blanca. Wow. Sorry. Masarap ka mag-Maha Blanca. Tsaka coffee jelly. Feeling ko mga dessert. May sweet tooth kasi ako. So pag dessert, mga mas madaling gawin kasi yan. Yes, creme brulee. So gusto kong sagutin mo sa mga ulam. Kasi yung dessert madaling gawin, 'di ba? Talagang pag samahin mo, i-ref mo, ganyan. Feeling eto na lang, hindi ako marunong gumawa ng ulam, pero kung meron ako specialty food na gusto kong gawin for a loved one. Alam mo, galing sumegway. Gusto ko sabihin anong kaya niya ngayon, yung kaya mo ngayon. Makaka-cancel na, wala nga akong kaya. Hindi, malay mo, itlog, hotdog, ganon. Breakfast food para maganda pakinggan. Oo, breakfast food. So mga pirito. Gusto ko pagising mo may smiley yung itlog. So nasa siya ngayon, presentation era. So madali itong iluto pero hindi ganun kadali mag-present. Dinaan sa may smiley itlog. Smiley ang ketchup. Doon ko idadaan yung message ko sa'yo. Kung masaya ako yesterday, may smiley. Ang omelette ni Ryan, merong love letter. Dear Erica, good morning. Gamit yung lalagyan ng ketchup. Ganun ba yun? Ganon. Okay. Lahat ng gusto ko sabihin through the breakfast. Yes, kasi nga we put the P. Kasi hindi through the stomach nga daw ang the way to a man's heart. Kinote mo naman ako. Karoon, put the P in therapy. Sige, para next question. makabawi tayo sa nalilimutan natin lagi. At saka kasi ang hirap ng mga tanong kanina. Ang hirap. Ito, taon-taon tuloy ako. Breakfast lang yung kinakaya ko. So sa mga gustong jumawa dyan, hanggang dun lang tayo ha. Pero abangan nyo daw yung messages sa every morning. Pagka-breakfast, eat out ka na. Lumabas ka na. Pagka-breakfast, office. see you tonight and tomorrow. Ganon. Okay. Sige. Ikaw na bumuna. Pag ako nakabunot na naman, na naman to. Iyak na naman tayo dito. Kapag mabigat ang nakuha ko, mamaya natin ulit sa gitna. Para naman hindi sa sunod-sunod. Ano ba to? Nakadikit lahat. Nagdikit sila. Go. Clingy Teka. Red flags in friendships. Kahit short but sweet answers. So flags. Gano'n ka sure? Isa lang. Ganun lang. Okay. Red flag for me yung ang hirap kasi parang hindi mo talaga friend kapag binabackstab ka eh. Okay. Diba? Parang ganun. Pero siguro red flag yung palaging about him or her. Never about you. Like kunwari, kamustahan. Tapos ang kamustahan nag-end na sa kanya. Hindi ka na ikaw lahat. Parang ganun. Oo, yung ganun. Nobela niya. Ako siguro, red flag na pinaka na-notice ko, sobra talagang like for me, non-nego. Fair weather. Pagiging fair weather ng friend. Na parang, okay, in the good sun ka lang nandyan. Pero pag bumabagyo yung buhay, kung nasan ka, parang ganun. So, yun, that's sad. Tsaka red flag siguro, or baka medyo lang, light red. Ay, ano daw? Siguro red flag yung kapag may opportunity sila na either ipagtanggol ka or i-reco ka on that moment. Na like, kunwari, may kilala ba kayong ganito, ganyan? Tapos they choose not to. Yeah. Dahil lang feeling nila, matatalbogan ako. Kaya, siya na naman. Moment na naman to ng friend ko. Yun yung red flag for me. Ayun. Yeah. Yun ang mga red flags natin. Kasi kaya mag-song katanungan, mabilis yung sagutin. mabilisan lang. Marami pa yan, pero sige, guys. Okay. As someone na maraming... Yes, may phone-in question from our road manager. Okay. Ano yung tanong? Red flag daw ba for us na friends pa rin yung friend sa ex? Friends with ex? Sa'yo personally? Oo, shit. Oh my God. Hindi ko siya, paano ko ba siya explain? Siguro depende sa Depende, oo. Okay, wait. Define muna natin yung friends with ex. Kasi minsan ang term natin is friends with ex. Pero yun pala, civil lang siya with ex. Pero kasi the universal term is
friends with ex. So kung universal term si friends with ex, for me, acceptable lang siya if hindi naman sila yung friends na talagang 24/7 nag-hangout. Kasi ako, nung na-meet ko si Direk, meron siyang ganun din na like, friend niya yung medyo puppy love niya from before. And I was fine with that. Never namin naging issue. Pero kung siguro yung levels na talagang ex niya na tapos talaga magsisleep over, so mawawala kami ng 1 week together, yun ang hindi approve sa akin. Okay. So hindi siya red flag, mas red flag siya kung yung level of friendship ay pa-red na. Parang ganun. Ako, hindi ko alam kasi coming from the generation puta natin, di ba? Okay. Si ex ni best friend pa yung parent ko, di ba? Si Beth from the episode 3. At pumayag ako at hindi ako natututo kasi yes pa ako ngayon. So parang ako, I'm coming from security to myself. Na parang ako kasi, lagi akong matiwala talaga sa tao. I don't know if it's bad for me or what. Pero parang, kunyari, bibigay ko yung full trust sa'yo. Kunyari ko ang partner ko. Tapos, bahala ka na kung magloloko ka or whatever. Ganyan. Kasi, present yourself to me. Basta ako, I trust you. So, so medyo, ako yes. Pero medyo same tayo dun sa part na, depende sa gagawin nila. Ganyan. And siguro the level of friendship na, alam mo yung may something na hindi pwede ikwento sa'yo. Ayun, yun. Yeah. Kapag kunwari may something na hindi pwede ikwento sa akin, parang, ay! Ganon. Doon na mag-high pitched. Doon tataas ang decibels. Decibels. Pasirena. Ay, Jezebel pala yun. So yun ang ating kasagutan. So, Jen Peace, sa mga sagot namin, sana marinig rin natin through social media. Sagutin nyo sa Q&A dun sa comment section. Sa Spotify, sa Instagram, sa Twitter. At kapag sinagot nyo, sabihin nyo kung anong kulay ng papel. Kasi may kulay, nakikita nyo naman to sa Spotify. Dilaw ang sinagot. Okay, next question. Ano yan? May isa pa pala. Yung tropa mo naman, ang friendly sa ex mo. Yun naman, red flag naman daw ba yun sa tropa mo? Hindi sila friend nung umpisa? Tama ba? Or parang they still hang out. Yung friends mo ngayon, yung current circle mo, na hindi kasama yung ex mo sa circle na yun, ay friends pa rin with your ex. Ganmare, tayo, magkaibigan tayo. Tapos naghiwalay kami ni Direk. Tapos, friend mo si Direk pa rin. Oo. Tapos ako nagsasabi sa'yo ayoko na talaga. Ganito yung ginawa sa akin ni Direk. Tapos friendly ka pa rin kay Direk. Red flag ka ba sa akin? Parang ganon. Okay. Para sa'yo? Ako depende sa prinsipyo ko as a person. Depende din sa reason of your breakup. Kunyari, sige, let's put it in the context na kaming tatlo yon nila Direk para mas madali. So, kunyari, ang breakup nila nag-cheat si Direk. Okay. Hindi ako nag-agree. I super dislike cheating. Hindi ko na-i-friend siya. Kasi hindi kami parehas ng values. Totoo. Okay. So, parang gano'n. Pero kung yung breakup nyo is parang coming from a civil closure na parang napaayos na very mature. Out na ubos, parang nawala na ng pag-ibig sa isa't isa or hindi na tayo compatible at this point. Yun hindi. Okay lang yun. Yun ang hindi red kasi flag for you. aabot naman talaga sa punto na posibleng differences lang reason. Pero yung mga, labag na to sa morals ko, sa prinsipyo, hindi ko kayang i-friend. Totoo. I agree with Rai. So, red flag sa akin kung ganun, depende sa reason. Yeah. Same ako ng answer with Rai na depende sa reason. Baka pares tayo ng reason dun sa part na yon. And I think dun papasok yung maturity. Kasi kapag promise mga kaya Genty, kapag tumanda-tanda talaga kayo, yung mga talagang iniyak-iyak nyo sa ulan nung mga 13 kayo, pagtatawanan nyo pag nasa 20 mahigit na kayo. Oo. Yeah. Okay. Next question. Ay, okay naman. Ang daming blue ha. Kung ano mang tong blue na to, hindi iwasan ko siya. Dito tayo sa Jen Pink. Unahin natin yung mga pink nga. Sige, for this episode, hanggang matapos tong episode na to. Ito medyo ako lang siniswerte ako sa mga light. Okay, Jen Pink. Sinasabi ko sa'yo. Ano yan? Mamili ka, Maring Erica. Ikaw unang sumagot ha. Sige. Isipin natin wala si Direk sa equation. Okay? Single ako. Single ka? Single ako, okay. Guwapo plus walang budget or mayaman plus tsaka? Parang naging busina yung tawa. Ano? Guwapo na walang budget. Or mayaman plus tsaka? Mayaman plus tsaka. Napakahirap. Sige. Pero iniisip ko anong priority ko. Yung lumapit sa'yo, bilyonaryo. Ay. Ang tsaka. Ano? Wala bang additional traits na parang mabait naman yung mayaman? Wala, yun lang. Kasi eto,
ano to, nothing against anyone. Pero ako, pag dating, kapag like super yaman, no, off talaga ako. Sorry. Parang hindi nagsisit well sa akin yung... Kaya pala ilag ka sa akin. Siguro unless kung ang milyonary talagang sa akin ay... kasal na pala si Captain America, no? So wala na akong example. Talaga naman nandun na yung tingin mo, no? Parang kapag, alimbawa yun lang, kunwari yun pala nga, mayaman and kunwari may diskarte, mas dun ako sa may, yung mga experience ko nung mga nakaraan. Syempre, ibang edad naman tayo ng mga panahong iyon. Yung mga XP ko kasi sa mga nakadate ko na parang laki sa yaman, parang very off ang values. Okay. But then again, based on my experience hindi lahat ng sinabing mayaman ay So, doon na lang ako sa gwapo. Tapos, bakit? Malay mo, magaling siya magbunot ng buto. Banat pala, anong bunot? Bakit bubunutin yung buto? Madumi. Diba? Banat pala ng buto. Doon ako sa madiskarte. Kasi ako, ganyan din ako umasenso. Yes. Alam niyo, napakahirap na pagpipilian, Jen. Ay, ibalik natin yung tanong doon sa single. Wow. Talaga namang binugbog ako. Ikaw, hindi ka na mag-i-imagine na single ka. Ngayon talaga, may manligaw sa'yo, pumorma. Gwapong walang budget. Walang budget o tsaka na mayaman. Tsaka. Next. Di ba? Yung mukha talaga kapag narinig yung tanong parang, bigyan niyo po ako ng pagninilay-nilay. Kasi to be fair and to be honest, mga ka-Gen P, I think for me, personal take ko ulit to, attraction should always be there. Yes. Pero sa amin kasing dalawa, ang mahalaga, feeling ko ang mahalaga sa amin ni Ekang ay yung intellect ng isang tao. So parang... At saka nakakatawa. Wow, nag-enumerate naman. Nag-agree ako sa kanya na dapat ma-discarte siya. Yes. So siguro hindi ko kasi masasabi kung yung mayaman plus tsaka nanggaling yung yaman niya sa diskarte niya. Pwede siya. Pero yung gwapong walang budget, pero madiskart, nagdagdag talaga ng mga trait. Diba? Ang hirap kasi nung dalawa lang yung trait. Hindi ba pwedeng more than 5 ang traits? Hindi, dun din ako sa gwapong walang budget siguro ako. Bakit? Again, ang hirap nito, tayo dito. Kasi may budget na si Ryan. Makakancel tayo dito. So para balance. Gwapong walang budget, siguro wala lang siyang budget sa date. Pero may budget sa ibang bagay. So gusto may pera siya. Gusto ko gumagawa ka ng imagination dyan sa para maano yung sagot mo. So parang feeling ko madiskarte yung gwapo eh. Binigay siya. Artistahin. Di ba? Ang hirap ng tanong. Ang hirap ng tanong. Balik na tayo sa mga seryoso. Parang mas mahirap pala yan. Kasi kami ni Ekang kasi mapagbanat kami ng buto. So kumbaga, pag hindi kami yung tipong pag tinapatan mo kami ng 1 billion is easily namin matatanggap. At alam mo, ito ang magandang sagot para dito talaga. Sige, i-end mo na ito na maayos. Kami kasi ni Rai, kung halimbawa kami ang pagpipilian noon, kami din yung magandang walang budget. So, diba, galingan mo sa buhay para umasenso ka, go. Nagkakaintindihan tayo. Parang gano'n, nagkakaintindihan tayo. So, kung talagang pipili ako ng gano'n, I will root for you. True. So, parang, ang hirap nga ng Troops to go through the fire. Through the fire. Next mo na nga, alam mo yung ganong question sa'yo, road manager natin, mas mahirap pa pala yun sa mga Maka-cancel tayo. Di yung matamaan, tsaka... Alam mo, parang dyan ka pala makakancel. So, hindi mo sinabi. Cut mo yun, Kuya Emil, Hindi, wag mo i-cut, i-bleep mo. Tapos, nakalagay, pakilagyan ng text. Ano kaya ang sinabi ni Rai? Comment down below. Nagturo pa ng editing talaga to. Ikaw na bumunot. Jen Pink nga, Jen Pink. Akala natin madali yung tanong. Sino nagtanong? Pwede ba natin malaman sino from our studio audience sa mga nagsulat? Okay, Jen Pink question. Tapos sabihin ng Jen Pink, babaw na pala ng dalawang to. Kailangan gwapo lang. Ito. Hindi nagdudun pa rin sa tanong na yun. Pros and cons as a millennial in the corporate world. Alam mo, parang wala akong masyado masagot kasi isa pa lang XP ko sa corporate world. Ikaw na lang. Patingin ulit. Tsaka kasi, sige, habang pinag-iisipan ni Rai, yung setup kasi ng corporate life ko ay
iba na siya. Parang hindi siya yung typical office job, 'di ba? We make funny content. So hindi ko masagot yung question. Pros and cons as a millennial in the corporate world. Ang dami naman kung pros and cons. Siguro I'll give one na lang. Pro is, ito ang naririnig ko lang lagi sa boss ko since I'm from the corporate world. Tayong millennial, we're in the middle of boomer and Gen Z. Tama ba? Tama, boomer and Gen Z. Yes. So parang meron tayong kapasidad na maintindihan yung both generations na yun. Tayo, parang ito ang napansin kong pinaka-pro natin na parang marami sa mga companies ngayon ay mas love mag-hire ng millennials because of our grit in the corporate world. Okay. Na parang tayo si solution friendly. May problema, hanapan namin ng solusyon yan. Kasi may mga henerasyon daw na may problema, give up agad. Dermatology. Okay. Na parang may problema, ay ipaglalaban ko, hindi nakasama yan sa ano ko, mga ganun. So, I think yun yung pro. And the con, yun din ang cons natin. Yun din yung cons mo. Yun din yung con natin. Because, alam mo yun, parang dahil mahaba yung PC natin, mahaba yung pasensya natin, some other generations see us naman as someone na parang tagasalo. Oo, laging tayo yung magsasalo, laging, ibigay mo kay Ryan. Ibigay mo kay Ryan, kaya niya yan, niya gagawin niya yan. Hindi yan magtatapos ng araw na hindi niya magsosolusyonan. So parang natatake advantage ang pagiging millennial mo. So yun I think yung pinaka pro and con na na-notice ko recently. Okay. Wala akong masyado pang thoughts. Balikan ko kayo kapag marami na akong experience sa corporate. True. Tsaka kasi yung company namin halos magkakaedad halos lahat. So correct. Walang point of comparison. Okay. Uy, mag-Gen Pink ka muna. Masaya yung Gen Pink. Gen Pink. Ay, shit. Alam mo naman talaga, ako lagi yung napapaano sa sa dalawang pagpipilian. Ikaw unang sumagot nito, ha? Ano na naman yan? Ay, ang OA. Erica Lucas. Okay. Pag-ibig o pangarap? Pangarap. Napakadali. Pangarap ang pinili ko noon. Pangarap pa rin ang pipiliin ko ngayon dahil ang tamang pag-ibig ay sasamahan kang mangarap. Ibigay yun na siya akin ng Corona, Miss Universe, ka na. Si OE naman talaga. Alam mo, same question, same answer tayo. Kasi lagi rin niya natatanong. Kasi nag-host rin kasi ng pageant. So parang lagi siya natatanong. Tapos ang lagi ko rin kasagutan is pangarap. Yes. Or parang career or what. Parang love or career ang laging katanungan dyan. So ako pangarap. Kasi tama si Ekang parang the right love will be with you every step of the way. So hindi siya magiging mahirap na decision. Hindi magiging problema sa inyo yung pangarap. Hindi siya magiging threat to the relationship. Correct. Hindi siya magiging insecurity na paano kapag mas malaki ka na sa akin. Kasi may ganun akong experience before sa puppy love na parang even the thought pa lang, mag-UP ako noon. Gusto ko mag-UP kasi dream school ko yung UP. Tapos tinatry niya i-shrug off sa akin yung idea kasi, ay malayo yan. Pag nag-UP ka, ganito ka, ganito ka, ganito. Yung parang wala pa nga, wala na sa'yo. Alam mo yun, parang, tsaka ang dami niya pang mga reasons na hindi na lang natin i-share kasi baka mamaya ay sami rin naman siya. Pero hindi talaga nagsisit well sa akin yung parang sobrang ano mo naman. Sobrang hindi ka naman secure sa pagkatao mo na pagpasok ko pa lang sa isang school ay talaga namang threat na sa'yo. Apaka-OA mo naman, mas OA ka pa sa OA. 'Di ba? So, with Direk, talagang lahat ng pangarap ko ever since, nandun siya sa day one. Walang naging threat sa kanya. Siya pa yung pinaka naging supportive sa akin na go, lumipad ka, abutin mo yan lahat. At dahil doon, siya yung nagiging home ko. Ang ganda. Yeah. That's a secured kind of love. At yun sana yung i-hope natin mga ka-Genbs. And sana yun yung makuha mo. Huy! Oo naman. I-manifest natin. Oh, maganda yung wish ko sa'yo, Mari. Parang utang na loob ko pa yung hiling mo naman. Yung tingin mo sa akin, parang magpapasalamat dapat. Hindi, maganda talaga yung wish ko sa'yo. For our last, the last question for our part 1. Ubusin natin yung pink. Gen Pink, yes. The last pink question. Si OA talaga. Wow, commercial. Yes. Gusto mo ibang emotions? Sige, VTR. Si okay naman talaga. Yung ganito. Okay, ito na. Shot, What does happily ever after look like for you? Ganda. Ang gandang pang-end itong part 1.
Parang mahirap pala. Parang nahirapan pa pala siya. Ang hirap parang ng nalungkot siya dun sa tanong. Happily ever after pero nalungkot siya. Kasi aminin ko na, parang pinalaki kasi ako ng Star Sex Cinema, ng mga happy love stories, etc. Mga chick flicks. So parang laging tumatak sa akin ng kabataan na ay dapat ganito, naayos agad yung relasyon, etc. So happily ever after, I think... Sabihin mo to loud and proud kasi naniniwala ako na the universe is listening. Say it and it happens. Ikaw muna. Ay, wala na sinabi. Yun na, nangyari. Wala pa akong maisip. Sige. Sige. Ito na lang para hindi ka mahirapan. Isa-isahin natin. Sa love. Okay, tama. Isa-isa para sabihin natin siya together and it happens. Babalikan natin in 10 years ang Gen P. Tapos parang, galing ko doon. Na-foresee ko yung future ko. Pwede na ako mag-Madam Auring. Ganon. Sa love, I'm definitely into the married life. Gusto ko talagang ikasal. Hopefully si Derek. And hopefully with little Ekangs. Kung halimbawa gustuhin ko man yan in the future. Ikaw? At lalaki sila sa home na walang nagsisigawan. Yun pala. Kahit sumisigaw ako ngayon. Ha! Klaro yan. Yes. Tama yan. Ako siguro yung happily ever after kind of love for me is the secured kind of love. Feeling ko parang habang nag-uusap tayo, nag-grow talaga sa akin. Oo nga no, parang dapat you have to be with someone na secured. Yes. Tapos to be honest, gusto ko rin ikasal. So parang... Ay, kinikilig na wala pa. Parang kakapanood ko nga lang yung kay Lorene and Miggy. Ang saya. Ikaw na yung next. Parang, nasalong ba yung bouquet? Napanood ko lang. Ano to from TV? Napanood mo ba? Malay mo. So parang, yun yung kapag nagde-date, nakikipag-date ako, yun parang nagiging point of discussion. Kasi hopefully yung dinidate ko, gusto rin ikasal kasi gusto ko nga. Yes, of course. So parang yun, and gusto ko rin magkaanak. So hindi ko pa alam kung paano, kung gusto ko ba ng ampon, etc. We'll get there, basta gusto mo lang so meron. So yun, kasi I think we have the genes na dapat kumakalat. Wow! Genie ang atake. so yun, so parang for me, that's happy. So, paano after. Tayo? Pa-wife ang atake natin. Okay. Nagluluto. Wow! Wala nga specialty food. At my message every morning, gamit ang ketchup. Okay. Sa career. Sa career, okay. Definitely sa career, gusto kong... I don't know how to specifically describe it, but I want to be the name that comes to mind. Pag tinanong, sino yung kayang gumawa nito? Regardless kung hosting, acting, dancing, or kung ano man yung mga pinaggagawa ng future self ko. But I just wanna be that name. Na pag sinabing, si Erica Lucas, kaya niya yan. Hopefully, malay mo, tumatanggap tayo ng Oscars. Hindi pa maraming Pinoy ang nakakuha ng Shit, parang nakikita ko na nga. Tsaka yung yung lahat ng awards, di ba? Meron kang i-checklist niyan na lahat ng award-giving bodies na talagang kapita-pitagan ay makuha mo. Wala pang Pinoy ang nakagawa ever. Malay mo, tayo pala yan, di ba? Hindi naman natin sure. Ako, career, happily ever after for me, siguro 3 things lang. So parang first with corporate world, gusto ko maging CEO talaga. So parang hindi ko alam kung business ko ba ito, Gen P, or business sa ibang tao. So parang CEO or consultant. Kasi gusto ko ring magbigay ng tulong sa mga businesses na upcoming. So parang gusto ko umabot ako sa punto na nag-inspire na ako, nagbibigay na ako. Coming to the second, yung public speaking ko, I'd either want to be a known host like you na parang first name tayo in mind. Tapos second is kung hindi man ako maging known host, talagang public speaker na nagte-TEDx. Yes. Yung mga ganon. Change yung parang, lives. Yes. Yung parang ini-invite sa mga forum, sa mga ganyan na parang to inspire people. And yun, parang yun yung 3 things na in mind ko. I really want to leave a mark. So parang, ang sarap kasi sa puso na parang mawala ka man sa mundong ibabaw. Meron parang, hindi mo kasi masabi sa LGBT kung paano magkakaanak. So parang wala man akong hindi ko kasi sigurado kung paano nga maproproduce yung anak. Pero nasa utak ko na career-wise, hopefully magkaroon ako ng mga anak na mag-leave ako ng mark na ito yung mga na-train ko to also inspire other people someday. Yan. Can I ask you something? Ano yan? Dahil you wanna leave a mark, may ex ka na bang mark? Kwenta. Wala. Mali mo, naka-leave ka na ng mark. Wala. Wala pang mark. Wala tayong mark na...
Uy, nag-isip na naiwan. Okay. Last dahil meron na tayo sa love life, sa career. How about life in general when you age? Okay. For me, gusto ko, I wanna spend the good years of my life that I can walk traveling with disposable income na meron ako kahit lola na ako. Ibig sabihin, naging secure ako. Na-secure ko yung mga kaapu-apuhan ko. And gusto ko to gawin habang nakakatulong ako sa maraming tao. Ganda. Nang hindi naapektuhan ang budget para sa pamilya ko. Life in general, siguro happily ever after for me. Nasabi ko na to sa Generation Pahinga ata na episode. So parang same with you, gusto ko talaga nagta-travel and hopefully yun. Kaya lagi kong mini-make sure na sana healthy si mommy. Yes, of healthy course. ka kasi gusto kong kasama rin siya mag-travel. And alam mo ba, one thing about my love life, gusto kong nako-consider na paano si mommy. Parang yun yung parang hinihintay kong marinig sa mga ka-date ko na parang paano ba siya kapag kasama ko si mommy, paano ba to, ganyan. Paano siya sa mommy niya rin. So parang gusto ko mag-travel with mom or family or whatever. Tapos same with you, parang gusto ko magkaroon ng foundation. Parang yun yung... Parang magkasama tayong tatanda. Parang tayo yung mga lola na, picturean mo ako dito, verb. Si OA naman talaga. Tapos parang ikaw, ka pa. Kasi ang sarap tumulong. Kasi ang hirap ngayon na parang, alam mo yun, yung parang sa little money na kinikita pa natin, parang we wanna give back give back na tayo. What more, diba, sa future na meron ka na nito, may foundation na ganito, etc. So parang yun, ang sarap. Tapos last is rest house talaga. Parang feeling ko, iniisip ko pa kung dagat ba yung gusto kong kaharap or what. Pero parang mas napapamahal ako ngayon sa tunog ng waves. So feeling ko yun yung rest house na kung hindi man kasi syempre traveling takes a lot of energy. At least meron kaming rest house ni mommy na parang dito lang tayo, pahinga lang tayo, hihinga ka lang. Kasi as Gen P na pagod sa buhay, gusto mo rin magkaroon ng pahinga moments. Yes. Parang yung ang end game mo one day. From generation pagod, talaga may pa-rest house ka na, pahinga na ang atake. May regalo ko sa'yo. Ano yan? Diba, na-relax ka ba doon? Nakakabwis. So sound of waves daw diba? Alam mo, Rai, kahit dog showan to, sana appreciate mo na, mahal kita. Kami pala nag-endgame. Tayo pala picture ka dito, verb. Ganon ang atake. Pero ang sarap. So yun ang ating finale question for part 1. Ang happily ever after generation pakitanong. Oo. Sana kayo rin mga Gen P's na nakikinig ngayon, i-share nyo rin sa amin kung anong inyong happily ever after. Sana nasa punto na rin sila na pinifigure out nila. Oo. Tapos i-comment nyo naman sa baba. Actually, i-share nyo sa comment section natin kung ano yung mga happily ever after nyo na nalilive nyo na one by one sa mga kapanahunan ngayon. Kasi malay mo may mga Gen P tayo na alam yun, may katandaan sa atin. Kasi bata-bata pa natin. Ganyan. Ang sarap sagutin ng mga tanong nyo, Gen P's. Maraming salamat sa pakikinig. At may part 2 pa tayo na parating na. So, hintayin nyo ang ating next episode dahil may blue at yellow question. Feeling ko mahirap na naman itong mga katanungan na ito. So, again, maraming salamat sa pakikinig sa Generation Pakitanong, Part 1. Of course, wag na natin patagalin to. Pumunta na tayo agad sa part 2. Abangan nyo yan sa Tuesday. Ako po ulit si Erica. At ako ulit si Ryan. Happily ever after. Bye mga ka-Gen.